Kumusta na niya, Mr. Maravillas? Parang lalong umiinit yung mga balitagtakan sa politika. Normal po, mga kababayan, kasi papalapit na yung nagbabagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Bulsa, opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa, what you see is what you get. You decide. midterm elections. Di sana niya tayo, Mr. Maravillas, niyan na proposisyon. Sino yung isusupport natin? Siyempre po, mga kababayan, yung nagsusulong po ng ikabubuti ng ating bansa. Yung ating bansa, Luzon, Visayas, and Mindanao, plus the West Philippine Sea. Para niya, Mr. Maravillas, may patama agad yung introduction mo. Siyempre po, dapat malinaw agad. Alangan man po isupport natin yung gusto tayong paghati-hatiin. Ialam natin, mga kababayan, yung mga nagsusulong ng ganyan, funded po ng China. Yun ang agenda po ng China. O, ngayon po, Chinese New Year. Sabi ko sa inyo, mga kababayan, kahapon, wag na tayong mga Filipino makibahagi pa sa Chinese New Year. Ba't kayo makikisaya? Unang-una, hindi man tayo Chinese. Yung mga Filipino-Chinese, pabayaan natin sila. Pero tayo mga pure Filipino, mga Oferians po tayo. And sabi ko nga, mga kababayan, kahapon, ginagamit po ng China yung kanilang kultura to invade nations of the world. Kaya nga po, sa iba-ibang bansa, may Chinese, may Chinatown. Yun ang strategy nila for centuries, mga kababayan, to influence the whole world for domination. Hindi nakakalata yung mga tao, especially dito po sa Pilipinas, tulog na tulog tayo. Ginagamit po nila yung kanilang kultura to invade nations of the world. Tama pa? Mamaya ikuwang ko po sa inyo. Paliwanag ko sa inyo in detail. At i-discuss ko sa inyo kung ano yung tinatawag na cultural invasion. Mayroon pala niya, Mr. Maravillas, na ganoon. May ganon po. Sa tagal na ng mga Chinese, kaya nga po sila lumaki ng ganyan. Mga wais din. You see? Parte siya, mga kababayan, ng Sun Tzu's Art of War. Divide and rule. Divide and conquer. Kaya nga po, sabi ko sa inyo, we have to support the position of our president. We have to draw the line now. Kailangan po nating imulat ang isipan ng ating mga mamamayang Filipino. Lalo't may mga ginagamit po sila na mga politicians, vloggers, mga kababayan na malamang sa malamang may dumadaloy po na malaking pondo tulad ng sinabi po ni Katrina Ponce Enrile, pinupundohan po galing sa China bilang parte ng kanilang intensified black propaganda against the administration of President BBM. Kasi si President Bongbong Marcos talagang naninindigan po laban po dito sa mga nagsasamantala sa ating bayan. Kaya kailangan po isupport natin all the way yung ating Pangulo. Ito nga po yung balita ngayon, ibigay ko sa inyo. Sabi dyan po, Marcos backs economic chatsa, hits secession. So makikita po ninyo dito, kung hindi pa ninyo nahalata, lumantad na yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Kinaklaro na niya yung kanyang posisyon po. Di ba yung mga nakaraang araw, hindi masyado klarado sa issue, halimbawa, mga kababayan, ng charter change. Sabi niya, pabayaan ko niya sila na mag-usap yung Senado at saka Kongreso. But this time, mga kababayan, nagiging madalas na yung pagsasalita ng ating Pangulong Bongbong Marcos tungkol po dito sa economic tsansa
na isinusulong po ng kanyang administrasyon. In which case, kinukontra po any chatsa move ng kampo ni Digong. Pero niya, Mr. Maravillas, noong panahon niya, sinusulong din niya yung chatsa. Yun na nga po. Alam naman ninyo po na si Digong, bali-baliktad kung magsasalita, hindi mo maintindihan. Then habang mga kababayan, sinusulong ng ating Pangulong Bongbong Marcos yung economic chatsa, binanatan niya yung secession movement, naklarado naman po ang nagsusulong nito si Digong na barkada ni Xi Jinping ng China. So I think mga kababayan, itong issue sa chapter change with ICC issue on the sideline, ito yung ginamit mga kababayan ng China para gatungan yung secession movement dito. Divide and rule nga po, divide and conquer, para pahinain po ang ating bansa. Plus yung mga balibalita, mga kababayan, na disturb sa ating gobyerno. Itong secession movement is a form of destabilization po. O ngayon, nagsalita po si Digong, wala daw siyang planong patalsikin or palitan yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Ayan po yung balita ng News 5. Ex-President Duterte lininaw na wala siyang planong patalsikin si PBBM. Mga kababayan, alam naman po natin na si Digong po, baliktad kong magsalita. You see, double talk po. Pag sinabi niya pong oo, ang ibig nun sabihin hindi. Pag sinabi niyang wala siyang planong patalsikin po ang ating Pangulong Bongbong Marcos, ang ibig sabihin po may plano. Di ba? Nang iakusa niya, mga kababayan, na bangag, adik yung ating Pangulong Bongbong Marcos, i-interpret din natin ang baliktad. Kasi baliktad nga siya magsalita. Ibig sabihin nun, wala siyang base. Kaya po, si Bato, kahit si Bato po, nagsabi, wala man na niya yung lista. Wala niya kung alam na nasa watch list si, dilaglag po yung kanyang amo. But anyway, before natin, idiretso, ibigay sa inyo yung full story na mga balitang yan. Napakarami po na mga related stories dito sa ating major topics na pag-uusapan. Click subscribe mo na dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video. At huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng bagong Pilipinas. Lalo pala po, mga kababayan, sa mga Marcos loyalists na hindi pa nakakapag-subscribe sa atin, kailangan nating magtulong-tulong kasi desidido po sila, yung mga anti-Marcos forces, na pabagsakin yung ating administrasyon. Huwag tayong papayag po, mga kababayan. Mas marami tayo sa kanila, so we have to unite para labanan po ang mga black propaganda ng mga anti-Marcos forces. Ito mga dilawang DDS po. Meantime, para sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, punta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco bills, Aleco bills dito sa Albay, PLDT, etc. Pasensya na kayo kung may naririnig kayong ogong. Umuulan kasi bumabagsak yung ulan. Kaya yun ang tunog ng ulan. Bumabagsak sa bubong namin. Yung booking po sa mga tickets ninyo sa aeroplano, pwede ninyong gawing online. Pati po sa sa hotel, nagbo-book online po kami. May Paymaya kami, may bayad center na rin po. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor, Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas, contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin.
Nakaset up na rin yung mga bagong gym equipments. May treadmill na rin po kami. Ito po yung bagong product naming binibenta. Eye Glow Serum. Whitening po siya. Oh. Tingnan niyo yung aking anak na architect. Business niya po ito, before and now. Yan po. 3 times more effective than your ordinary collagen serum with anti-aging and brightening formula. Dumiretso na lang po kayo sa kanyang FB. Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kasuan, pati mga pains. Ito, Automax po, sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients, try nyo po itong Ningxia Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Yung mga inquiries ninyo po, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravillas. So, balikan natin mga kababayan ang discussion natin ng mga nagbabagang balita ngayon. So, makikita ninyo, actively, pinopost na ng ating Pangulong Bongbong Marcos yung Chacha, economic Chacha. And sa aking paniwala lang po, wala man wala man pong sinabi sa akin yung palasyo. Ilabas-masok ka niya, Mr. Maravillas, ngayon sa palasyo. Siyempre po, pro-government vlogger tayo. Kasi po, sabi, biblical kasi siya eh. Let every soul be subject unto higher powers, for there is no power but of God. The powers that be is ordained by God. Whosoever resisted the power, resisted the ordinance of God. Gaya din pong mga anti-government at saka ngayon anti-administration. Itong kampo po ni Digong, hindi nila sinusunod yung kautusan ng ating Panginoon na magpasakop. Tayo naman po, noong panahon niya, nagpasakop tayo, di ba? Although lately, sasabihin ng mga viewers nating iba niya, Mr. Maravillas, bumaliktad ka. Ako po, kinontra ko lang naman yung talks. Pero yung ibang mga magagandang ginagawa po ni Digong, sinuport po natin. Alam niyo yan. But never tayo, kahit kontra tayo noon sa policy lately ng dating Pangulong Digong, never tayo na nanawagan na ikodita na. O nakipagsabuatan sa mga retired generals para i-take over yung gobyerno. Walang ganon. Kasi po, biblical tayo. Dapat pasakop tayo sa gobyerno po. Yung kampo ni Digong gusto nang iwalay yung, yung Mindanao at dinidisturb po yung ating administrasyon. So, kailangan po pumosisyon na tayo. Di ba? So ano anya, Mr. Maravillas, ang sinasabi mo na nagiging active na ipos talaga yung economic Chacha. Ito kasi yung makakatulong po sa pag-unlad ng ating bagong Pilipinas. Ito gusto nilang isabotahe. Grabe yung propaganda nila against Chacha at biniblame nila doon sa aksyon ng Congress backing the People's Initiative. Yan ang masama doon sa People's Initiative, mga kababayan, na sabi nga natin, ang tao ay siyang supreme. Di ba? At ito'y isang pamamaraan sa pag-amyenda ng ating konstitusyon. The will of the people is supreme. Kaya po hindi inaabandon ng ating mga congressmen itong support dito sa People's Initiative. Ito din yung sword of Damocles. Laban sa mga senador na matitigas ang ulo. Tapos inaako sa ngayon, mga kababayan, yung Congress, binubuli daw yung Senado. What? Kayo yung nagsasalita ng mga kung ano-ano? Inaako sa ninyo yung Kongreso, mga congressmen natin, especially the Speaker of the House, ng kung ano-anong mga masasama. So other than the economic Chacha, mga kababayan, na actively pinopost na ng ating Pangulong Bongbong Marcos para sa bagong Pilipinas, binanatan niya yung secession movement. Ayan po.
So sabi dyan, President Marcos supported efforts to amend the 1987 Constitution, but the provisions on economic matters alone, as he strongly rejected former President Rodrigo Duterte's call for Mindanao to secede, saying that it would destroy the nation. So makikita ninyo, tumitigas na yung mga pronouncements ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kinaklaro niya na hindi siya papayag doon sa mga grupo na gustong i-divide ang ating bansa. Sabi ko sa inyo, malamang sa malamang, ito po ay, ang nasa likod nito po ay China. Kaya sabi ko sa inyo, huwag kayong nakikisaya, kung iwatsay kayong kung iwatsay. Kung iwatsay po. Yung mga Filipino-Chinese, ayanin ninyo sila na magsaya kasi sila, mga Chinese naman po na nakatira na rito sa Pilipinas. Pero makisali pa tayo sa kung iwatsay. Ang hindi ninyo po alam, ginagamit po nila yung kanilang kultura to invade nations of the world. Ang tawag dyan po is cultural invasion. Ipakita ko po sa inyo. Anong ibig po sabihin ng cultural invasion? Ayan po. Google. May ganun pala niya, Mr. Maravillas. May ganun po. In cultural invasion, sabi dyan, a political or economic system tries to weaken cultural foundations of a nation to make it dependent and consequently achieve its goals. And through this attempt, they import a new different set of values to replace the national values and culture of that nation. Kaya nga po hindi natin nagustuhan mga kababayan. Renebuke natin yung gawain po ni Inday Sara. Nag-message siya po. Wala mang problema na mag-message siya po sa China kung gusto niyang mag-message kasi kalapit bahay naman natin po. Pero kung pati yung iyong pananalita ay Chinese na. O di ba? Ang ibig sabihin nun, pati yung utak niya na-invade na po ng mga Chinese. Peligroso po yon, mga kababayan pa ganon. So, makikita ninyo, nagiging sympathetic sila sa agenda ng China. Hindi naman po anya Mr. Maravillas, nakakagulat kasi may Chinese blood si Digong. Yung lolo niya daw, Chinese eh. Yun nga po yung masama doon. Kaya nga po sa konstitusyon, dapat po talagang pure Filipino, natural born Filipino citizen po, at idagdag natin na kailangan dugong Filipino talaga. That is biblical po. Sa pagpili ng leader, kailangan galing sa iyong tribe. Sabi sa Bible mismo. Yan po nasusulat po sa Deuteronomy 17 verse 15, o sabi diyan, thou shalt in any wise set him king over thee, whom the Lord thy God shall choose, one from among thy brethren shalt thou set king over thee. Thou mayest not set a stranger over thee, which is not thy brother. Malinaw po, kung pipili po tayo daw ng king, sa atin po, wala man tayong king, kundi presidente. Dapat galing sa ating, lahi, isinday po, half Filipino-Chinese, half German. Asa pa kayo? Tama po? Kaya walang sisiyan po pagdating ng oras. Kung hindi po yon magiging loyal sa cause ng mga Filipino, kasi sa dugo na nananalaytay sa kanya, hindi man po pure Filipino. Si Digong, ang lolo na Chinese. Nangasawa, mga kababayan, German. Nakita ninyo? Mga kababayan, mga mistisa po, mistiso yung mga anak niya. At ang hugot, mga kababayan, ang inclination nandun papunta sa dugo ng kanyang tatay. Pati mag-behave po eh. You see? Huwag na kayong makisali sa kung iwatsay. Kasi si President si mismo, ginagamit po siya. Pinapaikot po tayo rito nila para maging sympathetic using culture. Ito po yung na-research natin.
Pinag-usapan na natin ito kahapon. China, US Focus, Society and Culture, written by Ami Xiao, April 6, 2018, Examining China's Soft Power and Cultural Influence. Yung kultura nila, ginagamit nila to wage power all throughout the world. You see, ang tawag nila doon, soft power, hindi military power yung ginagamit, kundi yung kultura. Ngayon po, sabi dito, President Xi at the 19th Communist Party of China National Congress in 2017, he placed a special emphasis on expanding China's cultural power in the pursuit of quality development. We will improve our capacity for engaging in international communication so as to tell China's stories well, present a true multidimensional and panoramic view of China, and enhance our country's cultural soft power, he said. Global cultural influence is so important for China's future that in fact, according to the People's Daily, Xi noted that the economic policy should be improved for the progress of the other sector, adding that new business forms in this field should be developed. Yan ang ginamit po nila, mga kababayan dito sa atin. Tingnan ninyo sa Manila, in all other cities of the world, pati dito sa mga lungsod ng Pilipinas, lahat na nakikongiwatsoy. At may Chinatown. O di ba? Ganon kaway sila. That is part of Sun Tzu's Art of War, mga kababayan. Kaya ang dami pong mga leaders natin dito sa Pilipinas, sympathetic sa China, kahit kinakamkam na yung West Philippine Sea. Kita ninyo, si Martin Andanar nandun na po sa Beijing, nagtatrabaho sa mismong television po na pag-ari ng China. You see? At sabi ni Katrina Ponce Enrile, ilan niya yung nasa likod ni na Marlica at saka Mr. Sazot. At yung punduan niya, the money na nagdumadaloy, galingan niya sa China. Pagkatapos, tingnan ninyo. Kaya nanindigan yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Post-Chacha for economic purposes. Para may magamit tayo po, pag umasenso yung ating bagong Pilipinas, lalakas yung ating security, yung military, to protect our territory. Kaya wini-weekend po ng mga allies ng China, yung ating bansa, may secession na po. Kaya nagalit yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Talagang tinawag niyang this is a preposterous, ibig sabihin, stupid act, laughable, polpol, and it is doomed to fail. Matigas po yung matigas yung naging pahayag ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Ito yung sabi niya doon sa Makati, Philconsa, yung Constitution Day. Allow me to make it clear this administration's position in introducing reforms for the Constitution extends to economic matters only. For those is strategically aimed at boosting our economy, nothing more. Kailangan po talaga na yung economy natin ay palakasin natin. Kaya kinukontra nila ito. Pag lumakas yung economy natin, mapapalakas natin yung ating defense, yung ating military. So, madali na nating mabayaran yung inu-order nating mga submarines, mga BrahMos missiles galing sa India at HIMARS galing sa Amerika para maiposisyon natin dito sa ating mga territory to protect our interest sa West Philippine Sea na may nakatambak, mga kababayan, nakadepositong milyon-milyong gas deposits na kailangan ng ating bansa. Gusto na nga pong pasimulan ni dating Senior Associate Justice sa Carpio. Kailangan niyang simulan na natin. Gayahin na niya natin yung ginawa ng Malaysia. Nagpadala sila ng Navy guarding those
yung magsa-survey. Kung nagawaan niya ng Malaysia, bakit hindi natin magawa? Yun ang sabi po ni Antonio Carpio. Kaya ang strategy na ginagawa ng China, ini-intensify nila yung destabilization, political destabilization. Mga kababayan, at alam na ninyo kung sino yung nasa likod ng political distab dito. You see? Kaya sabi ko sa inyo mga Marcos loyalists, unite. Huwag na kayong gaganon-ganon. At kailangang pipili tayo ng matinong leader sa 2025 midterm elections, sa mga senador at mga local officials. Kailangang hindi sympathetic po. Should be, mga kababayan, doon sa agenda ng ating Pangulong Bongbong Marcos, including the economic agenda, sa pag-aamyenda ng ating konstitusyon, and totally reject dapat leaders that are pushing for the secession ng Mindanao. Kaya inuulit-ulit ko po ito, mga kababayan, para mag-sink in sa ating mga peace-loving Filipinos. Sabi niya, in his speech, the President firmly rejected his predecessor's call for Mindanao to secede, saying that leaders of the Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, mostly former Muslim separatist rebels themselves, have repudiated this preposterous proposal. Ang ibig sabihin po ng preposterous, stupid proposal. Kung stupid yung proposal, di stupido, mga kababayan, yung nag-propose, yun ang ibig sabihin nun. Dito sa amin, ang tawag niyan, patal. Pulpol. Kaya nga po may pulpolitiko. May naoso, mga kababayan, na pulpolitiko. Preposterous, tingnan ninyo sa ano. I-google ninyo ang ibig sabihin. Stupid. Ridiculous. You see? Laughable. Wala sa hulog ng proposal. Imagine, nagkasundo na nga yung mga dati nag-aaway, nagigira sa Mindanao, posing for separatist Mindanao. Pagkatapos, biglang lumitaw po yung dating Pangulo mismo from Mindanao. Siya na yung nangunguna. Saan kapulutin yan? Para ano? Para po i-dismember yung ating bansa, which is against the Constitution. It is a constitutional travesty, sabi ng ating Pangulong Bongbong. Kaya sabi niya, the new call for a separate Mindanao niya is doomed to fail, for it is anchored on a false premise, not to mention a sheer constitutional travesty. False premise? Mahilig dyan ang China sa false premise, pati fake news. Diba? Lahat baliktad yung sinasabi ng China, yung mga claims dito sa West Philippine Sea. Ganon din po si Digong, mga kababayan. Imagine, sabihin po ni Digong na ito niya, sinusolo namin peacefully. Kasi di ba niya, may sistema niyan, may method sa United Nations. Pwede natin niya ipa-approve sa United Nations. What? Papansinin ka ba ng United Nations niyan na yung United Nations yung UNCLOS decision nga, ayaw mong in-award na nila yung territory, yung sa yung Insyol, mga kababayan. Nagdesisyon yung UNCLOS, ayaw i-recognize ni Digong. Pagkatapos, sasabihin mo, itong gusto mong mangyaring isiside yung Mindanao, hihingi ka ng tulong sa United Nations, sabihin ka ng United Nations, ba't ko papansinin kayo sa ganyang gusto ninyong proposal? Kami nga nagdesisyon na, di ba? Na inyo na yung parte dito ng West Philippine Sea, ayaw mong i-recognize during yung administration. Pagkatapos wala ka na sa posisyon, gusto mong yung integral part mismo ng Pilipinas, gusto mong ihiwalay. O di ba kontra-kontra po, mga kababayan? Tapos ayaw mong magpasakop sa ICC. Gusto mong lumaban sa mga authorities na magsiserve ng warrant of arrest. Tama niya, Mr. Maravillas, yung sabi ni Dilima. Talagang pang sariling interest lang. Di ba?
Self-preservation po. Yung sabi ng ating Pangulo, we strongly appealed niya to all concerned to stop this call as it was a grave violation of our Constitution. This is not the new Philippines that we are forming. It is in fact destroying our nation. Madaling sabi, ang sinasabi ni President Bongbong Marcos sa kanyang matalim na mga pananalita ngayon. Yung dating Pangulong Digong, hindi man niya i-mention po, ay siya nang nangunguna to destroy our country. In which case, hindi niya papayagan mga kababayan. Pero Mr. Maravilla, sabi ni dating National Security Advisor Professor Clarita Carlos, burst niya of driven by emotion. Yun na nga po, mga kababayan. Kaya po pipili tayo ng leader na hindi mahilig mag-tantrums. Di ba? You just imagine kung mapili nating leader immature at mahilig mag-tantrums. Ito, nagkakagulo, mga kababayan. Ito si Clarita Carlos na interview po ng UNTV, News and Rescue. Sabi niya, call for Mindanao independence driven by emotion, not serious. You see? Pakinggan na nga natin yung audio ng balitang ito ng UNTV. Political scientist and former National Security Advisor Professor Clarita Carlos revealed February 9 that the call for Mindanao secession by former President Rodrigo Duterte is not entirely unprecedented. Carlos explained that Duterte had previously advocated for federalism during his tenure as chief executive. The former president's recent call for Mindanao to secede from the Republic of the Philippines is allegedly driven by emotion. So sinabi kong bugso ng damdamin niya kasi alam naman na merong hidwaan nangyayari ngayon sa pagitan ng kanilang mga puwersa. So I'm sure, pero sabi ko nga hindi na bago ito kasi nung mayor pa lang siya ay ayaw na talagang sinasakal siya ng central government na based here in Manila. Former presidential spokesperson Attorney Harry Roque's statement supports Carlos' presumption that former PRRD's call was due to frustration. Alam mo, yung secession naman, frustration lang ni Presidente Duterte na ang gulo-gulo ng mga politiko ngayon sa Luzon. Diba? Talaga naman gulo-gulo. Yung pirma, na binibili ang mga pirma, yung panilin lang. On the other hand, former presidential spokesman and constitutional law professor Edwin Lacerda holds a different perspective. He believes that former President Duterte may not have been entirely serious in his pronouncement regarding Mindanao secession. I think it's not serious. I think it's a very off-the-cuff remark of President Duterte who is prone to issuing such statements naman. JP Nunez, Ayan po mga kababayan yung report ng UNTV, interview sa mga former officials, boss by officials of yung napalitan si Clarita Carlos, of dating official ng ating Marcos administration, tapos si Roque, dating official spokesman ni Digong, tapos si Lacerda din po, dating spokesman ni Panot. So, 3 administrations po na mga former officials nagkakasundo sa kanilang pananaw na hindi man po serious si Digong. Ikaw ano yan, Mr. Maravillas? Ano yung pananaw mo? Fentanyl po talaga. Masamang epekto po ng fentanyl. Yung fentanyl pala po, galing sa China. Gusto na nga ipagbawal doon sa Amerika kasi ang daming naging addict po sa Amerika dahil sa fentanyl. Nawala sa sarili. So, as I was saying, manindigan po tayo na. We have to support, mga kababayan, fully support yung agenda ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Unang-una doon sa economic agenda, economic tsatsa, be it through Constituent Assembly ng both Congress or sa People's Initiative po.
Bakit niya, Mr. Maravillas? Nilalagay na naman po. Gustong patulugin ng mga senador. So we have to support the Constituent Assembly as a method. Kasi yun naman talaga yung sinusulong nila. Pero kung hindi mag-fail, kung halimbawa mag-fail yung Constituent Assembly, we have to support the People's Initiative para po mangyari yung pag-amyenda sa economic provisions ng ating konstitusyon para umasinso na po tayo. At mga kababayan, pag naging maunlad po ang ating ekonomiya, then we can secure our territory. Pwede na tayong mag-order ng mga armaments sa ating mga allied countries like America, like Japan, like India, like South Korea, like France, and other European countries. Yung submarines po na ino-order ng ating gobyerno ngayon, galing po yung supply ng submarine sa inaayos na po, galing po sa France. At pag mayroon na tayo, edi may magpapatrolya na po dito sa West Philippine Sea. Ipoposisyon natin dito sa West Philippine Sea para ma-secure natin yung ating interest. Yun ang gusto pong isabotahe. Kaya gusto nilang i-disturb yung administration ng ating Pangulong Bongbong Marcos because of that efforts. Sinasabotahe ngayon ng mga destabilizers, mga kababayan ng ating gobyerno. Kaya tama ito, I think, na panawagan ng isang party list group. Ano yan, Mr. Maravillas? Ito po, report from Politico News. Sabi rito, party list Solons to screen which senators to help during polls may declare some of them persona non grata. Yung mga nagpapahirap po dito sa discussion about charter change, economic charter change, huwag na natin pong iboto sa 2025 elections. Damay niya, Mr. Maravillas, yan si Super Ate, bahala siya. Malaki na siya eh. Di ba? Yung mga Marcos loyalists po na turn off na kay Super Ate kasi naging Duterte na. Defender na po ni Digong, mga kababayan. At sa ni Inday, si GMA nga po, umalis na, sumuport na kay Martin Romualdez. Nakita siguro niya, Mr. Maravillas, ni GMA, walang future to support Inday kasi unang-una, immature. Pangalawa, madali mag-tantrums. Di ba? Pangatlo, para niyang all roads lead to Leyte. Di ba? Lahat yung talunan, mga kababayan ng mga congressmen, mga political papunta po, sumpa kay Martin Romualdez. Di ba? Si Martin Romualdez naman po, mga kababayan, wala kang marinig na masasamang salita. So, sumumpa siya, sumupport, mga kababayan, pumirma doon sa resolution of support kay Martin Romualdez, si GMA. Kasi naman po, hindi ka susuporta kay Martin na yung ratings niya pataas. Pagkatapos, si Inday po, pababa. Ispagiting pataas si Martin, ispagiting pababa si Inday. Dahil sa kagawgawan po ng tatay at siya mismo. Di ba? Self-destruction po yung ginagawa ng buong pamilya. Sinisira nila yung kanilang politika. Dinisplay na yung kanilang talagang tunay na kulay at pag-ugali. Imagine po si Super Ate, sumuporta sa kanila. Almost kulang na lang isumpa si PBBM. Sinabi pa nga sa prayer na napapalibutan ng mga Udimon. Pagkatapos, minura-mura, mga kababayan, ni Digo yung ating Pangulo, kapatid ni Super Ate, pati si Baste, ganun yung ginawa. Tapos, nandun pa siya sa side ni Baste, naintindihan niya daw. Biglang sunod na araw, bumanat si Baste.
Sinopla mga kababayan si Amy Marcos, tigilan mo niyang paggagamit sa amin. Ayun, hindi na po nagsalita. Nagkausap na niya kami. Hindi ko na niya ikwento sa inyo. Sabi ni Amy Marcos. Nadalaan niya Mr. Maravilla si Amy Marcos. Nadala siguro. So ito po yung sabi ni party list congressman and taga rito sa amin, si Saldico, yung nag-expose ng 51 billion ni Pulong. So sabi dyan, party list congressmen will be more discerning from now on in terms of picking which senatorial candidate they will campaign for during election season, sabi po ni Ako Bicol Party List Representative Saldico. Ko is the president of the Party List Coalition Foundation Incorporated. So hindi siya lang po mga kababayan powerful chairman ng Appropriations Committee sa Kongreso. Siya din po ang presidente ng asosasyon nitong coalition po, nitong mga party list. Lahat ng party list sa Congress, siya po ang pinili na presidente. You see? So may influensya po sila, mga kababayan, nationwide po yung kanilang constituents. Ayaw na anya ninyo kaming tigilan. Pagdating ng 2025 midterm election, hindi na kayo Si Saldico po dito, yung mga kandidato sa pagka-senador, kabilaan po, boss, opposition in administration, tumutulong po sila. Pinapagamit niya yung helicopter, yung kanyang mga kotserito, siya yung sumusalubong sa airport, siya yung nag-ahatid doon sa kanilang Misibis Resort, binibilit doon sa kanyang Misibis Resort, pagkatapos sumasama sa pag-ikot sa buong Bicol Region, pati sa mga interview sa radyo. Yon, mga kababayan, yung mga staff ni Saldico, dito po sa Albay, siya yung kasama ng mga candidates for senator from different political parties. Alam na alam ko po kasi galing ako sa mainstream media. In most of the candidates for senator, ako po yung nag-i-interview dito po sa Albay kasi I was handling the primetime program sa radyo, 7:30 in the morning to 9 o'clock. Primetime broadcaster po ako rito. Personal akong kilala, mga kababayan ni Saldico. Pag punta ko nga sa Congress, nagkita kami ni Saldico. Nabigla yung mga tao doon. Biglang magkatabi kami ni Saldico doon sa yung launching ng Congress TV. Oh, yeah, nandun ako sa unahan. Kausap ko siya, may hindi ko nasabihin sa inyo. So, pipili na sila ng isusupport. This is an apparent consequence of Senate Majority Leader Joel Villanueva's heartful comments about congressmen or House members. Villanueva has been quoted as saying that House members cannot be compared to senators like him because unlike the former, they receive millions of votes during elections. Nino-lockdown nila, minamaliit nila, mga kababayan, yung ating mga congressmen. Kaya nagalit nga yung si Suarez, yung taga Quezon po. Minamaliit niya ninyo kami, nilo-lockdown ninyo kami, pero pagdating niya ng eleksyon, pumupunta kayo sa amin para humingi ng support galing sa mga distrito. Tama. At kung titingnan ninyo, mas matatalino yung ating mga congressmen. Napakaraming mga matatalinong congressmen kaysa sa mga senador. Kaya insecure po sila kay Martin Romualdez. You see, mas magaling po si Martin Romualdez. Bakit? Nire-respeto siya ng more than 300 congressmen at mabilis ang trabaho nila. Dami silang na ipapasang batas. Lahat ng mga isinulong na batas ng ating Pangulong Bongbong Marcos na ipasa ng Congress. Yung Senado, sabi ni Martin Romualdez, ikayuan niya, 24 lang, ang tagal ninyong umaksyon.
You see? Kaya talaga, kailangan siguro i-abolish na yung Senado. Kasi nandiyan mga artista po. Pag sikat ka, madali kang manalo. Hindi man yung sa brains. Yung mga matatalino na kumandidatong senador, mga kababayan, qualified. With all the track records and academic qualifications, talo. You see? Kaya ganon yung ating quality ng mga senador. Hindi na tulad nung panahon po. So yon ang banta, mga kababayan, ni Saldico. Alalahanin niya na ang Kongreso may mga congressman pagdating sa district, lagi nilang hinihinga ng tulong at darating ang araw hihingi sila, referring to Villanueva, ng tulong. Ang hindi ko alam sa ngayon sa mga sinasabi niya ay tutulong pa ang mga congressman. And ang plano po namin kung sino ang aming susuportahan at sino rin ang aming i-declare na persona non grata na hindi isusuportahan. Sabi po ni Co-Chairman of House Committee on Appropriations. Tapos kayo na mga congressmen, si Saldico pa naman, multi-billionaire yun. May helicopter po siya. Yung mga kumandidato sa pagkapangulo, most of the time, pag pupunta sa Bicol, si Saldico po yung kinokontak nila. Hello, Saldico. Kahit yung magsenador po, yung ating Pangulong Bongbong Marcos, si Saldico po yung tinawagan. At yung mga buildings dito po, na pag-ari ng magkakapatid na ko, yun nakalagay, and I think donation yon. Nakalagay yung napakalalaki, mga kababayan, na billboards ni BBM nung tumakbo bilang senador. Nakita ninyo kung gaano ka-close si Saldico sa ating Pangulong BBM. Kaya nga po naging chairman committee chairman siya ng most powerful committee sa Congress, yung Committee on Appropriations. In the power of the purse, mga kababayan, emanates from Congress. Magkasangga si Saldico at saka si Speaker Martin Romualdez. Tapos kayo, mga senador na matitigas ang ulo at mahilig mang-insulto, mahilig maliit ng tao, hindi ninyo kilala yung minamaliit ninyo. Yung mga congressmen, napakaraming mga congressmen na mas matatalino pa sa inyo, mas magagaling kaysa inyo na mga senador, kaya kayo insecure. So as we conclude, mga kababayan, we wrap up our discussion. Yun na po, ang ating panawagan, we support all the way yung ating Pangulong Bongbong Marcos, yung kanyang agenda for the post for chapter change, para po lumakas yung ating ekonomiya, dumalo yung mga foreign investments po, maalis yung mga restrictions sa ating konstitusyon. At pag naging maayos yung ating economy, then magiging military power po tayo in this part of Asia. At hindi na tayo iboboli ng China kasi other than kaya nating i-defend yung ating sarili on our own, we have our allies all throughout the world. America, Japan, South Korea, India, the European Union, Australia, at yung ASEAN countries. So, pag na-achieve natin yon, mga kababayan, mananahimik na itong China. Tulad nung panahon na wala pa silang might. Talo pa natin. Nang panahon ng ating ni Apo Lakay, hindi man tayo po binubuli ng China. Yung mga mangingisdang Filipino at Chinese, matahimik po sila na naghahanap buhay dyan sa West Philippine Sea. Yumaman, mga kababayan, ito na sila ngayon. Gustong kamkamin yung ating territory. And wag tayong do not fall to their device. Yung method nila na ginagamit against us, divide and conquer. Kaya po, we have to totally reject itong pinopost na independent Mindanao. May nakita ko, I think sarcasm lang po yon.
may passport na po. Mindanao passport, nagkalat dyan po sa social media. So pag punta ng Mindanao, kailangan mo nang kumuha ng passport. You see? Paano na niya Mr. Maravillas yung mga badyaw na nandyan sa Mindanao pag pupunta ng Luzon, Manila, sa Bicol para manlimos pag December. Kailangan dumaan na sa immigration. May passport dapat sila. Yun ang mangyayari sa gustong mangyari mga kababayan ni Digong. Imagine that. Yun man lang po. Mga kababayan, ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.